So, magandang araw. So, magta-topic na naman ako ngayon. Bagong gupit na naman tayo. So, ang topic ko ngayon is about hindi daw marunong magmahal yung babae. Sa tingin ko, pareho lang naman yung lalaki at babae. Ang nagmamahal is yung more na attracted. 'Di ba? Maraming mga lalaki na nagpapakamatay sa gustong-gusto nilang babae. Yung pinagpaguran nila, pinagsisimpan nila. Ganun din naman sa babae. May mangilan-ngilan. Alam mo bakit mangilan-ngilan? Kasi hindi ka pogi. Hindi ka pogi. Onti lang yung pogi. So, meron na rin ako na narinig ng mga babae na nagpakamatay dahil iniwan sila ng boyfriend nila. Mga ganun. Ibig sabihin, 70% na lalaki, hindi nila na-experience yung pagmamahal ng babae. Kasi nga, unti lang talaga pogi. So, meron na rin ako nakita na babae na nag-donate ng kidney sa boyfriend nila. Yun sa Incel TV. Panoorin nyo yun. Ibig sabihin, napanood ko rin to sa sa Incel TV. Hindi Incel TV, Rehab TV pala. Yung ganon. So, yun nga. Kasi, mostly kasi ang pagmamahal, attraction talaga yan eh. Hindi naman ang pagmamahal kasi sa akin, transaction. So, base kasi yan sa looks eh. Kung sino yung pinaka-attracted dun sa tao na yun, dun yung pagmamahalin. Pera na lang siguro yung sa parents mo, utang na loob. Kaya mo naman mahal parents mo dahil sa utang na loob dahil pinalaki ka, bonding nyo, ganyan. Rin ang impact yun. Pero ito, mate selection kasi ito eh. So, ang mate selection base talaga sa looks talaga eh. Tsaka sa mapro-provide mo. So, 70% ng mga lalaki, normie. 20% mga pangit. 10% pogi. So, onti lang talaga yung makaka-receive ng pagmamahal. Nakikita niyo yung babae na madikit sa boyfriend nila, nagsisimp, niyayakap, hinahalikan yung boyfriend nila. Hindi kasi ikaw yung guy na yon. Hindi mo may experience yan. Bakit ko to alam? Na-experience ko to eh. Yung parang, minsan nga yung babae, kukunin yung kamay mo, tapos dadakotin niya yung kamay mo, tapos ipapaano sa kanya, ilalagay sa niya, tapos or papahawak niya yung dede niya sa'yo. Na-experience ko yan dati, yung mga ganyan. Ibig sabihin, napakaunti talaga ng lalaki na makaka-experience ng mga talaga, yung pagmamahal ng babae. Pero kasi isipin mo, lalaki, ganun din naman lalaki. Kumare, 'di ba, strategy ko, baliwala na sa akin kasi looks eh. Kung sino magkagusto sa akin, yun yung pinapatulang ko talaga eh. Wala na akong pakialam kahit mataba man yan. Basta wag lang yung super na pangit talaga. Parang si Koy Koy, ayaw niya yung super na pangit, pero pinapatulan niya lahat. Parang ganun. Ganun na rin strategy ko dati pa eh. Kasi, nakumpara ko yan eh. Yung gustong-gusto ko talaga, yung parang hahatid sundo mo, tapos sabay yung paghihirapan mo. Kasi gusto mo nga eh, attracted ka eh. So, talagang magsisimp ka dun. So, napansin ko, hindi effective yung ganun eh. Kasi, yung gustong-gusto mo, hindi ka gusto gaano. Oo, magiging girlfriend mo, pero mabilis ka niyang papalitan, tsaka mabilis ka niyang nangyari sa akin yung first girlfriend ko. After nun, di ko na inulit yun eh. 19 years old ako nun eh. So, yun yung napansin ko. So, hinahanap ko yung mga magkakagusto sa akin, yung magkakagusto. Tapos, yung mga magkakagusto sa akin, now, pinapakain ko pa rin sila ng mga, yung mga sa fast food, gano'n, pag nagde-date. Pero, yun nga, kung iiwan nila ako, same din ng experience ng 70% na babae. Kung iiwan man sila, bali wala.
baliwala sa kanila kasi hindi naman talaga ako attracted talaga sa kanya doon sa babae. Kung iiwan niya man ako, okay lang, mabilis mag-move on. Iyan yung sinasabi ng mga 'di ba, ng mga ibang tao na hindi raw marunong magmahal yung babae. Pareho lang naman yan. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung guy na yun. Pangit ka kasi, hindi ikaw yung guy na yun. Sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi nyo may experience yung pagmamahal kasi hindi ikaw yung guy na yun. Bakit? Hindi ka pogi eh. Normie ka lang or pangit eh. Yun lang naman talaga yun eh. Kasi kinukumpara mo, lalaki. Di ba attracted sila dun sa gusto nila. 70% yan yung mga kinakasal, yung mga nakikita nyo normie. Lumuluhod-luhod pa, tapos sabay lumuluhod-luhod, tapos bibigay ng sing-sing, tapos umiiyak-iyak. So, yan yung mga yan yung mga experience ng Kaya nga sinasabi ko, karamihan ng babae ay namumuhay ng parang Chad. Ang Chad is 10%. Ibig sabihin nun, sa 80% ng babae, sila ang Chad. Sila ang yung sinisinta, yung mga ganyan. Sila yung talagang Kasi, aminin man natin talaga, ang dami talagang unattractive na na lalaki. Now, para sa akin, face talagang importante kaysa height eh. Kasi napansin ko to eh. Biruin mo. Meron sa amin katrabaho ko, mga 6'2 yata, yun eh, 6'2. Ako, 5'7 lang ako, 5'7 and a half. Kasi nag-stretching ako eh. So, mga 5'7 and a half siguro ako. Or baka 5'8 na nga dahil sa stretching ko eh. Kasi may scolio kasi ako eh. Isa rin yung nakaka-affect ng height eh. So, yun. Napansin ko, yung matangkad, hindi kinakausap. Kasi hindi siya pogi eh. Hindi siya pogi. Sa akin, pangalan ko laging naririnig ko eh. Minsan nga, yung mga iba, bago pa lang doon, alam na nila yung pangalan ko eh. Mabilis tumatak sa ulo ng tao. Magiging popular ka talaga pag may itsura ka talaga. Now, sasabihin ko bang poging-pogi ako? Hindi naman, average lang talaga. Pero ako yung average na nandun sa lugar na yon. Na sa trabaho na yon, ako yung nangingibabaw yung itsura. Sa lalaki to. Wala kang pakialam sa babae dahil isa lang namang gusto niyan, pogi eh. So, yung isang matangkad dun, ganun. Wala, hindi kinakausap. Siya nakikipag-usap, tinatry niya. Minsan nga, na lang ako sa isip ko. Sabi ko, pathetic naman na ito. Sabi ko, ganun. Dapat di na siya nagaganyan eh. Yung parang, dapat di na siya magkakausap ng ganyan eh. Kasi nga, ganun din naman yung trato eh. Kung mamumulat lahat ng lalaki sa ganito, yung sa lookism na ibabase talaga ng tao yung trato sa itsura mo, siguro yung mga ibang tao normal na lang na itatrato, tapos hindi na nila sisintahin yung mga gusto nila, basta gagawa na lang sila ng paraan. Numbers game, yan yung sinasabi ko, diba, na tapos sinasabi ng mga iba dito, parang nandadamay daw ako. Paano nandadamay? May solusyon nga na magta-try ka ng numbers game. Kasi normie ka, tsaka kahit naman yung Chad, nag-numbers game pa rin yan. Marami yung mini-message eh. Kasi hindi lang naman ikaw yung Chad eh. So, online na kasi ngayon. Online na. Ganun na ngayon. Yung expectations ng tao, na yan, iba na dahil sa online. Online pa rin is reality. Sa Blackpill, totoo yan. Online is reality. Malaki influence ng online sa reality. Na mostly talaga ng mga babae, mas pipiliin nila yung mga yung pogi. Now, doon nila ibibigay yung pagmamahal nila doon sa pogi. Yun pa nga yung si Brillantes pa nga lang eh. 1 million kay Richie Rivero. Hindi ba pagmamahal yun?
Hindi kasi ikaw yung guy na yun. Hindi ikaw yung guy na yun. Kaya marami nagsasabi, hindi naman talaga marunong magmahal yung ano eh. Now, ikaw, bigyan ka ng sub 2. Kuwari, lalaki ka, normie ka. Bigyan ka ng sub 2. Tingin mo ba? Ilagay nyo kasi yung katayuan nyo dun sa babae. Na Teka, may dumaan eh. Ilagay nyo kasi yung katayuan nyo dun sa babae para malaman nyo na na gano'n. Kaya maraming mga lalaki na hindi talaga nakakatanggap ng genuine na pagmamahal, which is yung genuine desire. Ibig sabihin, sexual attraction, genuine desire. Kasi nakakabaliw talaga yan. Iba ginagawa niyan, genuine desire. Lalaki malilibog yan eh. Bigyan lang sila ng normie na babae, mahal na mahal talaga nila yan eh. Now, pag sa mga itsura, alam na may mga itsura na lalaki yan. Kaya yung mga may itsura na lalaki, yung expectations nila, mataas kumpara sa mga pangit, tapos normie. Di ba yung mga normie, pumapatol na lang sa mga kaluksmats nila eh. Which is, yun naman talaga dapat general kasi 70% naman talaga normie. Sa babae, lahat sila feeling nila 10. Lahat sila feeling nila 10. Pero ang realidad talaga 80% din ng mga babae normie. Actually, marami rin talagang pangit ng babae. Minsan nga mas may itsura pa ako sa mga babae. Kung titingnan ko yung itsura ko eh. Kasi sa mata ko, sa yung harmony ng mukha ko, ayan yung harmony, pag tinitingnan ko dun sa babae, sabi ko, para namang minsan nga nakaka-frustrate din talaga eh. Pag alam mo yung itsura mo, nakaka-frustrate din talaga na tas kukumpara mo dun sa mga nakapalibot sa'yo. Ganun yun eh, ganun yung pakiramdam pagka nangingibabaw yung itsura mo dun sa lugar na yun. Kuwari sa trabaho, sa lalaki, promise, wala akong makita natatapat sa itsura ko dun sa trabaho. Na at least pumalag. Wala, hindi sa nagyayabang ako. Wala talaga. Wala akong nakita. Unang-una, ang dami mga panot dun. Tapos yung iba, matangkad nga. Yung jawline hindi naman maganda. Tapos yung mata, pangit din. So, yun yung sinasabi ko na na maraming lalaki talaga na hindi nakakatanggap ng genuine desire. Desire talaga. Yung mga babae nga na virgin, sinisave nila yun para sa pogi eh. Kahit nga ibigay lang nila yun ng one night stand. Totoo yan, maraming beses ko na to narinig, lalo na sa college campus. Siguro ilan na to, isa sa trabaho, si Pat. Binigay niya yung one night stand sa yung ka-groupmate niya lang na na binigay niya yung virginity niya sa groupmate niya na nakasayaw. Yung isang kachat ko naman, dalawang kachat ko, binigay niya yung virginity niya dun sa anong tawag dito, yung ka-religion niya, yung ka-study group. Tapos meron naman isa, binigay niya one night stand lang din yun meron isang babae, binigay niya yung virginity niya dun sa as in parang lang, yung hook up lang talaga. Yan yung sinasabi. Tapos, yung kaklase ko pa pala na nag-gym, si Sais. Si Carlo. Marami namang Carlo eh. So, hindi nyo na maalam yan. Meron kami nakasayaw dun sa bar na Tapos, ayun. Kilala niya yung babae. Na binigay din yung virginity dun kay Carlo. Pero may girlfriend na kasi si Carlo nun eh. So, parang fininger niya lang yung babae. Tapos, yun, na-virginize sa finger. Medyo pathetic nga si Carlo eh. Kung ako yun. Kasi hindi nila ako sinama nun eh. Parang in-exclude ako nun. Kasi, alam mo na, dahil sa itsura ko. Mag-gym kasi, hindi nila ako sinama nun eh, nung nag-bar sila. Minsan, ganun may experience mo yan eh. Alam mo yung, cock blocking. Pag nangingibabaw yung itsura mo sa mga kasamahan mo,
na kapwa lalaki, ikakakblock ka niyan. Hindi ganyan sasama sa mga ganyan, yung mga pupunta sa labas. Kasi uso dati yun magpa-party kayo, yung pupunta kayo sa ano. Pero naranasan ko rin sa kaibigan ko na binigyan ako ng babae na prosti. Sila nagbayad para sa akin. So parang yun nga yung sinasabi ko na totoo yung pagmamahal ay base sa desire, genuine desire ang pagmamahal ng babae at lalaki. Now, ang dami kasing plastic na babae, sasabihin, na lalaki, ang daming plastic na lalaki, sasabihin, hindi naman marunong magmahal babae. Bakit? Ganon din naman sa lalaki. Bigyan ka ng 2, sub 3. Tingin mo ba mamahalin mo ng yun? Yung iba nga nagko-comment, 'di ba? Sabi, di bali na lang daw na na wala silang girlfriend basta yung magustuhan nila is yung maganda. Yun palang patunay na meron talagang filter ang tao sa mate selection tsaka sa mga mahalin nila. Kasi yung pagmamahal talaga, paniniwala ko dyan is transaction lang talaga yan, transaction. Wala talaga yung sinasabi natin na unconditional love. Syempre, namumuhay ka ng survival. Naka-survival mode tayo para mabuhay. So, hindi pwede na ikaw lang yung laging magbibigay ng ganyan. So, yun yung sinasabi ko na maraming lalaki talaga na hindi na-experience yung genuine desire talaga. Yung totoong pagmamahal ng babae. Marami na akong alam yan na meron sa amin yung kapitbahay ko. Hindi ko alam kung nabuntis ba yun ng boyfriend niya kasi nag-suicide siya pakamatay babae yun. Napakaunti lang nang gumagawa na babae na ganyan. Pero lalaki marami kasi yun, scarcity na rin. Napakaraming lalaki, tapos competition pa. Tapos, napakarami pang unattractive na lalaki. So, yung mga nagsasabi na hindi raw marunong magbahal yung babae is hindi lang ikaw yung guy na yun kasi hindi ka pogi. Yun lang yun. Hindi ikaw yung guy na yun. Now, sa last na comment, may nabasa ako, matangkad daw siya, maputi. Ito kasi ang hirap sa normie. Matangkad daw siya, maputi, 5'11", bata. Mas gustuhin pa raw yung 30. Now, sa akin kasi yung face talaga may ceiling kasi yung height Siguro sa Asia, 5'7" makakalusot ka pa. Tapos pogi ka or hanggang 5'9", makakalusot ka. Basta pogi ka, mangibabaw yung itsura mo. Sa akin kasi talaga, mukha talaga ang pinaka-importante kaysa height Totoo yan. Marami nagsasabi kasi height is greater than face. Sa trabaho. Yung mga construction. Tapos sa mga kasi physical work yan Height is importante kasi body mass yan sa trabaho, sa construction, sa warehouse, ganyan. Kung opisina ka, hindi mahalaga yung height na yan. Or online, ganyan, hindi mahalaga yan. Depende talaga sa pero yung itsura talaga, yan yung mahalaga talaga sa trato. Yung trato, yung sa muka. Pero kung kapwa mo lalaki, normal lang yung treatment sa'yo. Sa akin talaga mas nangingibabaw talaga itsura kaysa height Kasi marami na rin ako nakikita. Now, mga Meksikano nga parang Pilipino lang din, ang liliit Mga 5'7", 5'5", 5'6". Lahat naman sila meron. Parang Pilipino lang din Lahat naman sila may shota Yung iba nga matatangkad na sa construction. Wala kang kasyota-syota Yung iba kasi nagkiklaim na maputi daw, matangkad, ganyan. Ano ba itsura ng mukha mo? Baka naman sub 5 ka or Marami kasing normie na delusional na kaya nilang maging chad base sa mga looks maxing, yung mga ganyan.
marami na ako nakita ng video na looks maxing eh. Tiningnan ko. Hindi talaga papantay sa Chad. Kasi yung Chad na mukha kasi ano yan eh. Yung may measurement yan eh. Bone structure ng mukha mo. Bone structure. Magpo-post ako ng picture ko dito yan ah. Makikita nyo yung jawline ko kung gaano kahaba yung Ramos length ko. Yung Ramos length ko kung gaano kahaba. Popost ko yan sa online ko. Yung ano. Buti nga nagkaroon ako ng ganitong jawline eh. Kasi kahit anong exercise mo dyan sa ano, na yung mga mewing, mga ganyan, hindi tatalab yan. Kasi ano talaga yan eh. Genetic yan eh. Tsaka nutrition. Now, hindi ko discredit yung nutrition. Kasi, yung nutrition kasi, yan yung full potential na ano sa mukha mo eh. Na, kung mahilig ka kumain ng mga matitigas, yung mga protein, mga meat. So, yung jawline mo, madedevelop yan. Tapos, yung protein din, may effect din yan sa bones. May effect din sa bones yung protein. Kasi ilalim ng bones, protein yan. Yung bone marrow, protein yan eh. So, yun yung hindi alam ng tao. Tsaka may tatlong amino acid sa protein na papatangkarin ka. So, hindi totoo lahat na calcium, ganun. Phosphorus ang may importante. Kaya nga makakakita ka ng mga parents na 5'2" yung nanay, 5'5" yung tatay na nagkakaroon ng 6 foot na anak. Kasi nutrition ay, para sa akin nutrition is siguro 70%. Tapos genetic is 20 lang para sa akin. Sa height yun hindi sa muka. Syempre yung muka, genetic talaga yan. Genetic talaga yung muka. Pero may part din yung nutrition, hindi ko di-discredit yun. So, yun nga. Konti lang talaga yung lalaki na na makakatanggap ng genuine desire o tinatawag nating love, yung pagsisimpan na Kasi, merong babae rin na pupunta sa lugar mo, magpapakapagod, mag-e-effort. Now, hindi ba love yun? Hindi ba love yung ganon? Kasi, genuinely na attracted siya dun sa lalaki. Kaya tong kasamahan ko dito, na niyaya ako, tapos inaalam niya yung off ko. Tapos, sa Friday daw, manonood daw sa kwarto ng kung anong palabas. Wala naman akong pakialam dyan. So, gumagawa talaga sila ng effort pagka gusto ka nila. Tapos, siguro ako na yung pinaka-best na makikita niya na na Pinoy din. Kasi usually mga Pinoy, gusto rin nila kapwa Pinoy. Yung puti, magugustuhan lang nila yung puti kung yung itsura ng puti ay may itsura talaga. Tapos, meron pang papalag. Kagaya ng status, yung pera, ganyan. Hindi ako naniniwala na lahat ng Pilipina gusto may yung foreigner. Hindi ako naniniwala. Kung papalag itsura mo. Ako talaga, looks talaga ko eh. Kasi ang dami ko na nakikita rin foreigner na empty-handed din eh. Kahit nasa Pilipinas sila eh. So, looks talaga pinaka-importante. Karamihan kasi ng lalaki. Minsan nga pumunta ako sa KFC. Tinignan ko talaga yung mga mukha ng lalaki. Sabi ko, lalaki, babae. Sabi ko, kaya pala sila nagkakatuluyan kasi puro normie lang pala talaga itsura nila. So, paano? Yun. Kung hindi ka naniniwala sa love ng babae or genuine desire, is hindi ikaw yung guy na yun kasi pangit ka. Yun lang naman yun eh. So, paano? Peace.